Walang tigil si Mike Defensor sa propaganda, mga kababayan, laban kay Martin Romualdez saka sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala mang maniwala sa kanya. So yun ang mahirap. Kung ang mangyayari, witch hunting, pero tiwala tayo pa rin na hindi magpapagamit si Ping Lacson kasi masisira yung pagkatao niya, pati yung ating institusyon, yung Senado. And tingin natin, di naman papayag sa ganon itong si Senator Ping Lacson. Kaya bantayan natin mga kababayan yung hearing ngayon. Ngayon, kung ang isang resource person kasi mga kababayan o kahit sinong senador ay basta magbabanggit ng pangalan po ni Martin Romualdez nang walang bagong ebidensya, mali po naman ito sa batas at immoral sa prinsipyo. Kasi po unang-una, ang pagbanggit po ng pangalan ay hindi naman po katumbas ng kasalanan. Kaya lang ginagamit po yung mga pagbanggit ng pangalan para lang manira. O tingnan mo, niya nabanggit na naman si Martin Romualdez. Sabay propaganda. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Na niya Mr. Maravillas, anong mga ganap? O ngayon yung pag-resume, maya-maya mga kababayan, magkakaroon ng hearing yung Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Pero sana hindi mauwi mga kababayan sa witch hunt. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano yung mga nasasagap mong balita? May mga kumakalat kasi mga kababayan na usap-usapan na may bagong testimony na iugnay mga kababayan. Idudugtong si dating Speaker Martin Romualdez sa budget scandal. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ayaw nilang tantanan talaga si Martin Romualdez. Nakikita ninyo ang galawan mga kababayan. Yan ang mga balibalita mga kababayan. Idudugtong daw si Martin Romualdez sa pamamagitan po ni Diskaya. Pag ganyan mga kababayan, ang ganitong mga galaw, kung wala pa rin pong sapat na ebidensya at malinaw na batayan, masasabi natin na hindi na paghanap ng katotohanan, kundi witch hunting na po. At alam naman po natin, ang witch hunt sa ating batas at sa moralidad, hindi kailanman ito mga kababayan nagdadala ng hustisya. Kasi po, sa due process, hindi po sapat ang chismis o mga bulong-bulungan. Ang testimony kasi mga kababayan, kung gagamitin para idamay ang isang halal na opisyal, at ay dapat po kasi sworn siya, sinumpa ang salaysay. At consistent dapat, corroborated ng mga dokumento o independent witnesses, at saka sinusuri po sa kabuuang record ng kaso. Iba dapat ganon mga kababayan. At saka dapat huwag nang maulit po yung nangyari nang biglang lumitaw yung isang witness, si Gutesa, na hindi dumaan sa masusing vetting, na after nabasahin yung kanyang faking affidavit, basta lang maidiin si Martin Romualdez. Di ba yun ang nangyari mga kababayan? Bigla na lang nawala. Tingnan natin mga kababayan kung mamaya lumitaw muli si Gutesa. Pero doon na tayo na aharap pa mga kababayan si Gutesa kasi nasunog na yung kanyang yung kanyang testimony at kanyang pagkatao. Damay siyempre sa pagkasunog yung nag-present ng witness, si Marcoleta. Timing ngayon si Marcoleta, hindi na nagsasalita. Napaya mga kababayan. Ang siging daldal si Mike Defensor. Walang tigil si Mike Defensor sa propaganda, mga kababayan, laban kay Martin Romualdez saka sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala mang maniwala sa kanya. So yun ang mahirap. Kung ang mangyayari, witch hunting, pero tiwala tayo pa rin na hindi magpapagamit si Ping Lacson kasi masisira yung pagkatao niya,
pati yung ating institusyon, yung Senado. Tingin natin, di naman papayag sa ganon itong si Senator Ping Lacson. Kaya bantayan natin mga kababayan yung hearing ngayon. Ngayon, kung ang isang resource person kasi mga kababayan o kahit sinong senador ay basta magbabanggit ng pangalan po ni Martin Romualdez nang walang bagong ebidensya, mali po naman ito sa batas at immoral sa prinsipyo. Kasi po unang-una, ang pagbanggit po ng pangalan ay hindi naman po katumbas ng kasalanan. Kaya lang ginagamit po yung mga pagbanggit ng pangalan para lang manira. O tingnan mo, niya nabanggit na naman si Martin Romualdez. Sabay propaganda. Yun ang nangyayari mga kababayan. Ang Senado, hindi dapat intablado ng character assassination. Tama po? Ito dapat isang institusyon ng fact-finding tulad ng mga panahon. Kasi po, kapag ang proseso ay nasagasaan, ang katotohanan, mga kababayan, ang unang nasasaktan. Ngayon, pag-usapan natin yung unang naging pagtatanggi, yung timbang ng naunang pagtatanggi ng mga diskaya. Kasi di ba, naalala ninyo, marinang itinanggi ng pamilya diskaya, ng mag-asawang diskaya, ang anumang koneksyon nila kay dating Speaker Martin Romualdez. Yan o. Diskaya, tinanggi na naging front ni Romualdez sa pagbili ng property sa Makati. Diba? Malinaw mga kababayan. Yung naunang investigasyon, ang sabi din ni Diskaya, wala siyang personal knowledge. Baka niya, name dropping lang. Binanggit para gamitin yung pangalan ni Martin Romualdez. You see? So ang malinaw mga kababayan, direkta at paulit-ulit na denial ng isang primary individual or witness nang walang nakalabas na salungat na ebidensya, dapat magtapos ng baseless claims. Kasi po sa batas, ang repeated insinuations po sa kabila ng malinaw na pagtanggi ng isang primary individual tulad ng pamilya Diskaya, nagiging malicious inference na po. Hindi investigasyon, may malisya na talagang gustong manira. Di ba? Ganon yun, malinaw. Paulit-ulit, dininay na. Tapos babanggitin na naman, dininay na nga. Anong ibig sabihin niya? Di ba malinaw na paninira? Ngayon, ayon po sa pinakauling payag ni Senator Ping Lacson, hindi naman po lahat ng nabanggit sa isang iskandalo niya ay may sala. Kasi po mga kababayan, sa naging testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, natatandaan po ninyo, wala man pong direktang pahayag na nagsasabi sangkot yung ating Pangulong Bongbong Marcos o kaya si dating Speaker Martin Romualdez dito sa mga aligadong transaksyon. Kasi yun ang intensyon nila, isangkot si Martin para masangkot din yung ating Pangulo. Pinsan may name dropping, malinaw po, pero wala naman pong patunay ng aktual na partisipasyon. Ito pong name dropping kasi po, sa totoo lang, systemic reality po siya. Ito po ay isang sakit ng lumang sistema na talagang ginagamit po ang pangalan ng malalaking personalidad tulad ng ating Pangulo, tulad po ni Martin Romualdez, para pabilisin ang proseso. Di ba ganon? Yung ibang intensyon manakot ng nasa ibaba. Malapitan niya ako sa Pangulo, kay Martin Romualdez. Kaya dapat niya ma-release agad. May mga ganun po Pero ang totoo niyan, wala mang kinalaman yung Pangulo, wala mang kinalaman si Martin. Ginagamit lang yung pangalan para ma-release. Ganun po yung yung sistema talaga. Para po may mukhang may basbas sa itaas. Ito mga projects na gusto nilang makuha o makickback. Tama ba? Yan po ang reality. Pero hindi po nangangahulugan na sinabi ng tao na may basbas talaga. Di ba po? Pagkatapos, nangyari yung kickback, sangkot na ngayon yung Pangulo at saka yung Speaker. Kahit yung mismong Pangulo, ang siyang nagpaimbestiga. At yung Speaker naman po, wala mang kinalaman. Wala mang pong dokumento. Ni-name drop lang, ginamit yung kanyang pangalan ng mga contractors o kung sinong individual. Possibly congressman na mahilig sa kickback. Yun ang mga sangkot dito po
Kaya po, malinaw, iba yung binanggit o kasangkot talaga. Iba po yung ginagamit lang yung pangalan doon sa talagang nagkinabang. Kaya po, mga kababayan, kapag ang investigasyon ay umaasa lang sa espekulasyon kaysa sa sworn facts, nagiging political theater po. Ang dapat sana, katotohanan, lumabas yung dapat totoo, yung katotohanan mga kababayan dito. Kasi po, kapag naging teatro yung process, nawawala ng tiwala ang publiko po. Kaya dapat facts muna bago yung mga propaganda. Ebidensya muna bago politika. Tama po? O ngayon, ang tanong natin, bakit walang pag-usad sa kaso ni Chis Escudero? Tahimik pagdating po sa issue kay Chis Escudero, anyari. Di ba po? Kasi sa totoo lang, malinaw yung pagkasangkot po ni Chis Escudero base mismo sa testimony ni Bernardo. Ayan o, ayon kay Bernardo, may 200 million pesos umanong kickbacks mula sa flood control at infrastructure projects. Ang pera ay dumaan daw kay Maynard Ngo, negosyante founder ng Cherry Mobile, dating special envoy sa China, bilang intermediary para kay Senator Chis Escudero. Di ba? O bakit wala nang development pagdating po sa kinasangkutan ni Chis Escudero? Yan ang katakataka, mga kababayan. So ang tanong, kung iisa ang testimonyang pinaghuhugutan, bakit si Ngo ini-indict, pero si Chis Escudero hindi? Diba po? Gayong parehas po sila pinangalanan sa isang salaysay. Sworn statement ni Bernardo. Tama po. Sa legal principle of parity kasi mga kababayan, sa batas kapag ang akusasyon ay iisa ang pinagmulan at iisa din yung factual narrative, ang pamantayan po ng investigasyon ay dapat pantay. Hindi maaring piliin lamang kung sino yung uusigin at kung sino yung palalampasin. Lalo na po kung pareho po silang tinutukoy, di ba? Bilang parehong kabahagi ng nangyaring transaksyon. So kung sapat ang testimonya para idiin po yung intermediary, dapat sana suriin din yung principal na umano'y siyang nagkinabang, beneficiary. Kung kulang yung ebidensya sa isa, dapat sana malinaw kung bakit kulang. Hindi po yung tahimik lang na inilalampas. Kasi pag ganun, kaduda-duda. Tawag dyan, iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Tama po. Ngayon, pag-usapan natin yung budget context, yung BICAM at saka yung 2025 GAA. So ibigay ko sa inyo yung importanteng background dito sa kwento, mga kababayan. Si Chis ang nanguna sa BICAM para sa 2025 GAA. Partner niya si Saldico bilang chairman ng House Appropriations nang sabi nagmaniobra ng pondo upang paboran ang mga kaalyadong senador. May 142 billion na insertion si Chis, kabilang ang mga pundong iniugnay sa mga ghost projects, lalo na po sa Bulacan. So malinaw po na ang leader po ng BICAM ang may command responsibility. Tama po? Sa proseso ng reconciliation at mga insertions. Hindi ito automatic na kasalanan. Pero it demands scrutiny. Dapat suriin po kasi kung may aligasyon ng ghost projects, makatarungan lamang po na siya sa atin ang papel ng mga pangunahing arkitekto ng final budget. Tama po. Dapat ganun. Ngayon, ang paulit-ulit po na pagbanggit sa pangalan ni Martin Romualdez sa kabila po ng malinaw na denial, kawalan ng kahit isang ebidensya at saka mga inconsistency sa mga testimonies. Malinaw po na hindi paghanap ng katotohanan. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Isa siyang pattern ng demolition job. Paninira para i-demolish mga kababayan si Martin Romualdez. Di ba malinaw ang ganon? On the other hand, sa kabilang banda mga kababayan naman,
ang hindi po pag-usad ng mga tanong laban doon sa iba pang mga pinangalanan sa parihong testimonya. Tulad po ng dating Senate President na malinaw po na nabanggit yung pangalan sa mga kickbacks na kinasangkutan. Ito po ay nagbubukas ng mas seryosong issue. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, selective investigation. Iba po, pag ganyan po, mawawala ng tiwala sa proseso ng investigasyon yung ating mga mamamayang Pilipino, lalo na po sa Senado. Kasi yun nga yung sinasabi natin, iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Madaling sabi, pinipili nila kung sino lang yung gusto nilang idiin at yung gusto nilang palusutin. Tama po. Sana naman po, hindi gano'n ang mangyari. So sa batas, mga kababayan, walang kasalanan sa pangalan lang. Sa hustisya po, hindi sapat ang ingay. Kasi po, kung talagang katotohanan ang hanap natin, na dapat talaga gano'n. Dapat itigil natin yung witch hunting. Sundan dapat po yung facts, hindi yung agenda, political agenda, mga kababayan. Tama po. So abangan natin kung ano yung mangyayari sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee mamaya, mga kababayan, sa pangunguna ni Senator Ping Lacson. Pero tiwala tayo, sabi natin kanina, na si Ping Lacson hindi magpapagamit sa kanino man, kundi mabigyan ng hustisya ang massive na nakawan sa pundo ng kaba ng bayan, mga kababayan, involving not millions, kundi billions of pesos. Ito yung rason kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa, dahil sa ganitong mga massive corruption in government na dekada-dekada na po, nakasanayan na po na gawin ng ilang mga opisyal ng ating gobyerno. At ito yung gustong tuldukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po, mga kababayan. Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.